Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Director na Police Brigadier General Arnold Tamas Ibay ang naginutan sa pagkataonin na oro kaya man pagbisto sa mga miyembro kan na media asin na photojournalist na. Pinuli sa mga ambag asin na suporta ninda sa mga ginigibong mga lakdang kan na Police sa Maynila. Pagi naman na sumutini ka na pagkataonin na pasalamat ka na Metropolitan na Manila Police District sa mga media sina photojournalist para sa mas ulog pang mapakusog na koordinasyon kan pulis sa lambang komunidad duman sa syudad kan Maynila. Nagkapira sa mga pinagkataonanin na pagbisto iyo ang mga photojournalist sa sinopisyal kan MPD Press Corps na sinda John Reyes kana People's Journal Tonight bilang presidente. Edda Gumban kana Philippine Star Vice Presidente, Maika Alquinto kan Manila Times Secretary, Jonas Solis kan Abante Chairman of the Board, Norman Araga kan Manila Standard Director, Ito Son kan saksi ngayon, asin Yancy Lim kan PNA Director. Kaibanan man sa pinagkataonan ni na magkakanigon na pabistukan MPD. Kakampi mo. Ang mga reporter na sinopisyal kan MPD Press Corps na sina Jocelyn Tabangkura, dumindin ka na Rimate, Michael Rogas ka na Radyo Pilipinas, asin Eman na Moratega Segundo kan D6L bilang News Director. Propesto nga timeline ka na impeachment proceedings na pinagkukontra kan mga senador sa Lingman Kamara de Representantes. Mayong naresibi na pagkontra si Senate President Chis Escudero kasumpay man kan pinaglatag niyang timeline sa gigibo na impeachment trial. Kontra ki Vice Presidente Sara Duterte. Ini matapos na padaran ka na Office of the Senate President ni na propestong schedule nin impeachment ang mga senador Kamara Sidmagin and Office of the Vice President. Sigon ki Escudero sa kunyan may pang nagpaabot nin objection sa proposed timeline ninda. Pinagalinaw ka na Senate leader na sa kunyan da ipapinal ang timeline ka na impeachment proceedings. Mantang tutukaron pa ni ka na mga senador sa plenaryo sa sendang pagbabalik sesyon asin sa kapa aaprobaran. Magigirumduman sa pinaglatag na proposed timeline ni Senate President Escudero. Sa Hunyo 3 sa pinagalauman na masumpa ang mga senador bilang impeachment judges. Matapos kani ipapadraan somon sa sina mangyayari ang ribayanin pleadings ni Presidente Sara asin kana prosekusyon. Otso minutos sa makalisa na oras na alas 5 din na pagkaaga sa iba pang detalyas ka na sa tuyan na mga barata. Balikan niya to na detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa lado National Paman Giraray. Kitaw-tawa Bukidnon na insurgency free na. Opisan ng pinag-adikraka na Kitaw-tawa local government ang nabanuan kan Kitaw-taw bilang insurgency free ka na Marso 14 taon 2025. Sa sarong historikong seremonya na ginimo sa municipal gym ka na Banuan sa probinsya ka na Bukidnon. Kakampi mo. Network News. Ang achievement na ini anagin na posible sa pagiman kan na pinagasarong pagpupumirit kan man may ibang lokal asin national agencies na nagpaparikas na marealisar ang mga pangako sa komunidad. Para man sa pangharaluyan na katrangkiluhan na siringman na progreso.
Ang mga bistadong attendees ang kinabibilangan ng the Department of the Interior and Local Government Region 10 Regional Director Bros A. Culyao. Kitaw-taw Municipal Mayor Edwin Abucayan, 103rd Brigade Infantry Commander. Brigadier General Marion T. Angkawa, 40th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Gilbert Gomez. Davao Police Regional Deputy on Operation Lieutenant Colonel Martin M. Gamba. Asin Indigenous People Mandatory Representative Dato Cosme M. Lambayon. Sigon sa militar ang deklarasyon na ini na sinyal kan importanteng lakdang nga pasiring sa pangaraluyan na katrangkiluhan. Asin na kauswagan para sa mga namanuaan kan kitaw-taw. Halos sa 20 bilyon na pesos na pinapa-refund ka na Energy Regulatory Commission na gikan sa Meralco. Welcome sa sarong Senadora. Sinabi ni Senadora Risa Ontiveros na magayon na barata para sa mga konsumidor ang pinagsugo ka na Energy Regulatory Commission o ERC na 19.9 bilyon de pesos na refund na gikan sa Manila Electric Company o Meralco. Base sa kasuguan na ibinabakan ERC, magkakanigo na ibalikan na Meralco ang 19.9 bilyon de pesos sa mga consumer kani sa laog ni na tulong taon na. Sakop kani na sobrang sinisingil kan kumpanya po na Hulyo taon 2022 sundong Disyembre taon na 2024. Sigon pa kay Ontiveros ang kasuguan na refund ka na ERC anapon palang ka na halabang proseso ni napagbabalikan na sobrang sinisigil ka na kumpanya sa mga konsumidores. Pinagkataonan doon ka na Senadora ng nasa 20 bilyon na de pesos na pinapa-refund kan ERC. Kakampi mo Network News. Ang salit sana na parte ko ni kukumpara sa pinagkakarkulong nasa sanggato sa bilyon na de pesos na dapat ibelta kan electric company sa mga konsumidores kaini. Sigon pa man sa Senadora po na taon 2011 sundo nga taon 2022. Uminabot na sa sanggato sa bilyon na de pesos ang dapat i-refund ka na Meralco. Kaya man na dapat subot na itama na mismong sistema para tulos na maibelta sa mga namamanuan ang sobrang ibinayad sa Meralco. Asin maibitara na ang sobrang paniningil kan mga electric company. Dose minutos sa makalisa na oras na alas 5 din na pagkaaga sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalyes ka na sa tuyan na mga bareta, balikan niya to na mga bareta sa Lado National Pamangiraray. National Bureau of Investigation o NBI pinagkataonan doon ang importansya kan Interpol sa naging operasyon kanin sa Cambodia. Aminado ang National Bureau of Investigation ng NBI na dakulang naitabang kan Interpol sa pagkaka-rescue kan na tulong Pilipino na naluko na maging scammer o na naluko ni na scammer duman sa Cambodia. Sigon ki NBI Director Jaime Santiago patutuin ini kan na pakinabang kan na Pilipinas sa Interpol. Nainot ng naunang bita ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Matapos na maarestar si dating Presidente Rodrigo Duterte. Magigirumduman na nagagad din natabang ang tulong Pilipino sa Cambodia matapos sindang kastiguhon. Kan mga nag-recruit sa indasin sabihan sinda na maging mga empleyado kan na sa wrong call center duman na. Alagad kan sindang marama na sindang gigibo na scammer anday na sindang nagtukod o nagtugot rason kaya nakamatay subot din na pang-torture ang mga sinambit na Pilipino gikan sa mga Chinese sa scam farm duman sa nasyon kan na Cambodia. Kada makabot sa NBI ang pangapunan kan mga Pinoy ang tulos man ikipag-koordinar ang ENSA sa Interpol asin nagasagibo ni na rescue operation. Kakampi mo Network News.
Matrayumpo man na ipulis sa nasyonan na tulokon na sa ihina pinagapresentaraan mga ini sa mga miyembros kan media. Agiging mahinahon o kaya man matrangkilo o mapagpasensya asin na pag-aadal sa totoong impormasyon dapat dapat mangibabaw sa tao ka na pagpapahayag. Kana mga namamatayan nga ka na publiko sigon sa palasyo ka na Malacanang. Bahiralon na subotan pagiging mapagkumabasin na pagiging mabusisi sa kung ano ang tutuasin na piking informasyon. Ini ang dapat na isalang-alang ka na publiko sa tao ka na mga payag ka na pag-suporta ni nagkaperang grupo kidating Presidente Rodrigo Duterte na nasa dahiga tanganing atubangon ang mga reklamong crimes against humanity na ikinukonektar sa sayang war on drugs. Sa press briefing sa Palasyo ka na Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na sinda sa Palasyo. Concern man sinda sa presenting sitwasyon sa Davao, siring man na dininda pupugulan ang mga ini. Sigon pa man na kay Castro, Pilipino ang mga taga Davao, asin na diretso kan mga ini na magpahayag kan sindan mga namamatayan. Asin na suporta sa dating Presidente Duterte. Siring man na mas magayon subot na magin na mapagmasid asin mapag-adal sa mga pinagtutubudan ng mga impormasyon sa presente. Si Presidente Marcos man na subot na nagpapapiktal sa mga malalanit na tataramon na dinadaklag sa saiyang. Siring man na kung naging kaminar na subot din na anggot ang mga paghiro na ini kontra gobyerno kinakaipuan ang mag-aksyon ang gobyerno. 16 minutos sa Makali sa alas 5 na pag-aaga sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal na panibagong rollback sa presyo ka na produktong petrolyo, laumo na daan. Kakampi mo Network News. Good news sa mga motorista sinegosyante naggalaom sa petrolyo. Posibleng magpasunod din na rollback sa presyo ka na produkto na petrolyo ngayon na simana. Sigon sa pinaluwas na forecast ka na kumpanyang Uni Oil, pinaglalauman ng mga oras ang presyo ka na gasolina ni na 10 centimos. Ay aba na, 10 centimos sa naman pala. Sagod 30 centimos sa kada litro. Mientras tanto ang diesel na pwede man na maguros sa 30 centimos ang kada litro. Enot naman nagapaluwas ni na pagkarkudo ang Departamento kan Enerhiya o DOE sa kerosene na posibleng magurusman na 30 centimos. Sagod 60 centimos sa kada litro. Paliwanag man kan DOE na ang rollback ni andraman kan na pagluya kan ekonomiya kan Estados Unidos. Asin iba pang nasyon na nagpapababa kan na demand. Dogang padigdi may paggadit sa sobrang supply ni na crudo o kaya petroleum products na urog na nagpapababa sa presyo kan mga ini. Dating Senador Laila Dili may tinutunod ang napagkaiguanin na AJK Victim Compensation Fund. Bilang padagos na pagtulod ka na diretso sumano sa hustisya sosyal. Mawot ni dating Senador Laila De Lima na magbilog ni nasarong AGK Victim Compensation Fund. Pinagatonan doon ni De Lima na ipinakulong ka na nakalis na Duterte administration. Ninuliman sa gibog-gibong kaso ka na pagka-impelto subot sa illegal na droga, matatabangan kani ang mga pamilyang binarayaanan. Kana mga biktima kana EJK ninuliman sa madugong giyera kontra illegal na droga kana kalis na administrasyon. Ikinaugmama ni Dilimaan na pag-abanti ka na paninimbagan kan dating presidente sa International Criminal Court o ICC.
Alagad ng patanid na pwede na ribukon inikan mga kalyado asin taga-suporta ka na dating presidente. Sharing man na pagsiguro niya sa mga naging biktima kan war on drugs sa arog niya na disin na nagsusulo-sulo. Kakampi mo Network News. Asin na may kaibanan man sinda sa paghanap ni na hustisya o paghanap ni hustisya. Oras siya tungo niya na 20 minutos sa makalisa na oras na alas 5 din na pagkaaga sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalyes ka na sa tuya na mga bareta, balikan niya to na mga bareta kita kunyan sa lado lokal. Pinagasiguro ko niyan ka na Commission on Elections sa Banoan Katigaon Camarines na may mangyayari da ang darayan sa maabot na national and local elections ngunyan na taon. Sigon ki election na Officer 3 Helen Barameda sa ngunyan mayong nailing na tensyon sa pagultanan ka na magkaaralyado. Andam naman na subutan na sa 53 na puling precinct na gagamiton. Asin mayong maninailing na problema sa kondisyon ka na lambang voting precinct may kuryente tubig maging ang internet na bastante man na subot. In kaso man na bigla na magka-problema na kalertuman ang opisina maging ang iba pang ayon sa kan na gobyerno. Arog kan mga nakalis na taon mawot na maging na matrangkiloan na perilian. Naging memorable lang ka na taon na 2013 ka na magkaigwa subot indayan na uminabot pa sa Daraklagan sa mismong munisipyo. Kana banuan ni Natigaon Camarines dawa na mayonin katotohanan asin ini ang nabu na nga mangyari ka na Commission on Election. Dugang pa ni Barameda day makakaapektar sa pag-andam sa eleksyon. Ang nangyayari ngunyan sa nasyon na sa dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa presente subota matrangkilo man ang banuan ka na Tigaon na Camarines Sur. Kaibanan man sa pagandam ang training ka na electoral board orog na na pag-operar ka na mga voting machines na gagamiton. Nasa 39,452 man ang botante sa Banuan na matapos na matanggal ang 214 sinuli sa double asin na multiple registration. Luminipat ang iba man ang mayo na. Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalyes ka na situya na mga barata, balikan niya ito na mga barata sa lado lokal. Sospetsado sa kaso ni Dr. Romualdez sa mayo na sa kustodya ka na National Bureau of Investigation. Reward money na pinagasabing itataw ka na sarong pilantropo, sarong negosyante, itataw na lang dahil sa pamilya Romualdez. Kan Marso 12 nagapaluwas man ni Nasumpina Naga City Prosecutor's Office na tulos man na naresibi ni Raymart Martinez. Ang sospetsado kay bananan siyang abogado na consign pinapasumita sindang counter affidavit kan Marso taon o Marso 26. Ninuli kanin naghali na sa kustodiya ka National Bureau of Investigation o NBI Naga. Ang sospetsado sa kagadanman kay na magaluwas na sa sendang kustodya sin magpreparar para sa pag-atubang sa korte. Sigon sa NBI Naga mayong arrest warrant ka na mag-surrender ang sospetsado sa NBI. Ninuli kanin dahil pwedeng arestaron o kaya man i-detener ang sospetsado. Piga si siguro man kan NBI Naga na day man madulag ang sospetsado ninulita nagtuga man ini kay banan ang sayang abogado na day sinda madulag. In kaso man na magdulag ini panibagong kaso subot ini asin pwede nga madamay pa ang sa iyang abogado. Dakula man na subotan na sinda na pagtubod na nag-aasikaso lang talaga sinda para sa pag-atubang sa kaso. Nantas tanto ninuli sa voluntaryong pag-surrender ka na suspitsado ang napabuya na 1 milyon na de pesos ni sarong negosyante ang itatao na lang subuot sa pamilya ka na biktima na tagaduman sa Manila.
Oras siya ngayon na 24 minutos sa makalis ang alas 5 ni napagkaga sa iba pa na barata sa lado lokal. Listahan ka na mga botante sa naga sa mga lambang polling precinct pwede nang mahiling sa opisina kan Comelec. Aramon niya to ang detalyas ka na barata sa pagi ni Michael Garcia. Maatubangon yan sa panglapas kan PD 1602 ang anti-illegal gambling law ang nagkaperang mga persona duman sa banwaan kan Ragay Camarines Sur matapos na ang mga ini ang madakop kan mga autoridad mantang ng imbelto sa illegal na pagsusugal o pinag-aapod na tupada sa report gikan sa PNP Ragay pasado alas 4:30 nin hapon kasudma duman sa zona 7 barangay Kabinitan Ragay Camarines Sur kan magkondusir kan sa indang anti-illegal gambling operation ang mga tauhan kang Ragay PNP na nagresulta sa pagkakadakop kan mga persona kan Sarong Alan 44 anyos may agom para sira residente kan Zone 3 Barangay Bangon Lupi Camarines Sur alias Giovanni 18 anyos soltero mayon trabaho residente kan Zona 7 Barangay Kabinitan Ragay Camarines Sur Proilan 44 anyos may agom residente kan Zone 2 Barangay Tagbak Ragay Camarines Sur Sarong Julie 18 anyos estudyante residente kan Zone 2 Barangay Banga Caves Ragay Camarines Sur Jerwin 33 anyos soltero para sira as residente kan Zone 1 Barangay Buenos Aires, Ragay, Camarines Sur, ang nasambit na mga persona, ang nadakop kan mga otoridad, mantang nagsasagibonin pagbulang o tupada na bawi sa indang posisyon, iyo ana tulong pidaso kan buhay na pambulang na manok, tulong pidaso kan gadan na pambulang na manok tari, asin ang kwarta na nagkakantidad, 275 pesos ang nasambit na mga persona, ang tulos pinagdara dyan sa patura kang Ragay Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Mabalo sa Mike Gravito sa binamanong report gikan sa luwas. Nagdara sa tuwi sa oras na 26 minutos sa makalis ang alas 5 ni napagkaga sa iba pang detalyes ka na sa tuyan na mga barata. Balikan niya to ang detalyes ka na sa tuyan na barata sa lado lokal. Arong lalaki na irido matapos na pagbabalilon na kan sospitsado sa Zona 1, Barangay San Nicolas sa Iriga City. Kadag talikod na aldaw, Marso 16 taon 2025, bandang alas 8 ni na pagkahapon. Pinagabisto ang sospitsado na si Henry Njimara Nielo A. Naldo alias Buwag. 45 anyos sa may aguma mayong trabaho sin residente ka na Zona 1 sa Nicolas sa Iriga City. Mientras tanto ang biktima na pinagabisto man na si Joel Belsa na sa tamang edad mayong aguma. Mayon na trabaho sin residente ka na sinambit ng lugar. Base sa investigasyon na binadil subot ka na sospitsado ang biktima gamit ang sarong improvised na badil o kaya man sumpak ka. Na tuminama sa walang parte ka na sa iyan tulak. Tolos manining pinagdalagan sa Tancholing Hospital para man sa magkakanigong atensyon na medikal. Tolos man na nag-responde ang mga tawan kan Iriga City Police Station na sinagasagibo ning hot pursuit operation. Tanganin na madako panagdulag na sospitsado. Padagos pa man ang investigasyon kan Philippine National Police dapit sa sinambit ng insidente. Duman na mga tugang sa probinsya ka na Camarines Norte, protesta ni ex-governor Talyado kontra kay Gobernador Dong Padilla ibinasura ka na Comelec and Bank. Mantang kagustuhan da kan mga botante sa nagtrayumpo. Trayumpo asin na nagrainar ang kagustuhan kan mga botante so kayak man kan mga namamanuan. Duman sa probinsya ka na Camarines Norte matapos sa dagos ng ibasura ka na Comelec and Bank na protesta sa eleksyon ni dating Gobernador Edgardo Talyado kontra kay Gobernador Dong Padilla. Manilaw na inilatag ang 10 daw na resolusyon kan Comelec and Bank ang mga rason sa pagbasura sa pinagsunad na protesta na may numerado o na may numero APC 003-2022. Kakampi mo,
Network News. Agigirumduman na si ex-governor Talyado ang nag-protesta niluliman sa subot maiwasan na daipagana kan mga vote counting machine o BCMs. Imposibilidad ka na estatistika sa kabilugan na numero nin mga boto na aktual na o sa aktual na nagboto sa kabilugan man na numero kan boto na nakuha kan mga kandidato sa pagkagobernador. Dahil pag-triumpo na masunod o nasunod sa mga protokol na pinagsusugo ka na komedik para man sa pag-instilar pagpuon asin na pagpapadala kan mga resulta kan na BCMs siring man CCS o ang Consolidated Counting System. Preceded na mga balota asin talamak na marakalanin boto asin na o talamak na marakalanin boto kan mga taga-suporta kan mga kan ipinoprotesta. Mientras tanto nagpaabot man na kansayan ng kasimbagan si Gobernador Padilla dapit man sa akusasyon sagkod na kanagatalikod pasanangal daw. Dagos naman na ibinasura ka na Comelec and Bank na protesta ni dating Gobernador Igay Talyado kontra sa nakatugaw na Gobernador na si Ricarte Padilla. Mabel ta mga tugang ana sa tuyan mga pagbabarata sa Kakampi Network News. Ana tabayanan na ni Papa na detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa lado lokal, nasyonal asin iba pa. Kuya mo na nagkapiran, pagirumdom. Kakampi Network News. Network News. Na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal. Alyansa Senatorial Bets dago sa pagsimbag sa mga problema ka nasyon sa tao ka nalang na emosyon. Renuli sa pagkakaristar kay dating Presidente Rodrigo Duterte asin na pagdangog ka na sa iyang kaso duman sa International Criminal Court o ICC. Mayong magiging na pagbabago sa campaign na strategy kan alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial candidates. Inian na pinagapayag ni Alyansa Campaign na Manager si Nabota City Representative Toby Chanco. Sa tahog ka nalang na emosyon na kasumpay sa pagdangog sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sigon ki Chanco mantinidong nakatutok ang alyansa sa roal daw na mga problema ka na mga namamanuan. Asin na di subot sinda nawawaranin na focus. Sering man aminado ang nagkapira sa mga kandidato kan administrasyon na igwaman in epekto sa saindaan isyu. Sabi ni dating Senador Ping Lacson dahil maitatago na kadakol pa man giraray talagang taga-suportan dating presidente. Sinigundaran man ini ni dating Department of the Interior and Local Government DILG Secretary Benor Abalos na sinabing emotional issue ang presenting sitwasyon. Alagad apilaninda o apilasyon niya sa publiko na ilingon sa naansendan mga programa sina advokasya. Arugman kaniya na pangapunan ni Makati Mayor Abib Binay na sigon sa saya day kuta na usgaran o day kuta na sinda usgaran inuli lang sa pinagdadaklang sindanin na dapat sinda de usgaran inulit sindan mga kandidato kan administrasyon imbes ibase ini sa may tataw nindang solusyon sa mga namamanuan na Pilipino na may pinagatubang na grabe na problema. Kakampi mo Network News. Mientras tanto sa iba pa na barata, siripunyato ang iba pa mga barata sa lado lokal. Importante ang pagkakaiguanin na candidates briefings na pinagkukundakta kan na lokal na opisina kan Comelec sa mga banuan na sin syudad. Bilang parte ka na kampanya ka na Comelec na maipasabot sa mga nagkakarandidato o mga aspirante ang mga dapat asinday dapat nagibuhon na pon sa pagbugtak nin mga campaign na materials. Yun ang ginakapayagan ni Regional Director Attorney Jane Valesa kana Comelec sa entrevista kana kiyam kakampi partido kasud mga pagkagam.
Susog sa opisyal importante manamaraman kan mga kandidato asin na magin kan mga botante ang kontra bigay kan na komisyon katuwangan iba ngayon sa kan gobyerno. Serigman na iba pang pribadong grupo. Katuyuan ka na kontrabigay iyon na mapugulan ang lagduan na barakalan asin pagpapabakal nin mga boto para man sa paboto ng pilihan sa Mayo 12 ngonya na taon. O yan parte lang kan mga kapayagan ni Attorney Jane Balesa, Regional Director kan COMELEC. Hindi lang po yung mga kandidato yung kailangan naming i-brief, no? Pati po yung mga botante, including din po yung mga supporters nila para alam po nila kung anong dapat nilang gawin at ano yung regulations. Kasi itong mga ito, hindi naman lalo na yung mga supporters, yung mga naglalagay ng posters, hindi nila alam kung saan ilalagay kasi hindi naman sila sinasabihan ng mga kandidato. So ngayon dapat malaman po nila. Kaya kami mismo po is, hanggat kaya po namin, ay ginagawa po namin ang voter education, including po stakeholders engagement para maintindihan nila yung rules and regulations. Kakampi mo Network News. Parte lang kan mga naging kapayagan ni COMELEC Regional Director Attorney Jane Balesa. Sa iba pa na barata sa lado lokal nagkapiran na persona dakop sa tupada duman sa Banuan kan Ragay Camarines Sur. Balikan niya to ang linya ni Mike Gravito. Maatubangon yan sa panglapas kan PD 1602 ang anti-illegal gambling law ang nagkaperang mga persona duman sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur matapos na ang mga ini ang madakop kan mga autoridad mantang ng embelto sa illegal na pagsusugal o pinag-aapod na tupada sa report gikan sa PNP Ragay pasado alas 4:30 nin hapon kasudma duman sa Zona 7 Barangay Kabinitan Ragay Camarines Sur kan magkondusir kan sa indang anti-illegal gambling operation ang mga tauhan kang Ragay PNP na nagresulta sa pagkakadakop kan mga persona kan Sarong Alan, 44 anyos, may agom para sira, residente kan Zone 3, Barangay Bangun, Lupi, Camarines Sur, alias Giovanni, 18 anyos, soltero, mayon trabaho, residente kan Zona 7, Barangay Kabinitan, Ragay Camarines Sur, Proilan, 44 anyos, may agom, residente kan Zone 2, Barangay Tagbak, Ragay Camarines Sur, Sarong Julie, 18 anyos, estudyante, residente kan Zone 2, Barangay Banga Caves, Ragay Camarines Sur, Jerwin, 33 anyos, soltero, para sira, asin residente kan Zone 1, Barangay Buena Suerte, Ragay Camarines Sur, ang nasambit na mga persona, ang nadakop kan mga otoridad, mantang nagsasagibonin pagbulang o tupada na bawi sa indang posisyon, iyo ana tulong pidaso kan buhay na pambulang na manok, tulong pidaso kan gadan na pambulang na manok tari, asin ang kwarta na nagkakantidad, 275 pesos ang nasambit na mga persona ang tulos pinagdara dyan sa patura kang Ragay Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi mo Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo Network News. Alas 5:47 ni napagkagat sa iba pang detalyes ka na sa tuyan na mga barata. Balikan niya to na mga barata sa Rado Nasyonal. Inabisuan ni Land Transportation na Office sa LTO Chief by Gorman Mendoza II ang gabos na LTO personnel na akon na compulsory third party liability o CTPL na ipinipresentar kan mga motorista sa pagpaparehistro ka na sindan mga bikulo. Dapat lang nindang siguro nagikan din sa mga insurance seller na otorisado ka na insurance commission. Lakdang ininimindos sa kasod ka na mga report na may nagkaperang LTO personnel ang nagsasayuman na mag-ako kan CTPL. Hinulit day sinda nag-aprobitsar sa mga pinapaboran na insurance sellers. Nainot naman na pinagsugo ka na departamento ka na transportasyon. Sa pagin ni Sekretaryo Vince Dizon sa nagibo na komportable ang nagamos na transaksyon sa mga kliyente kan ahensya. Napag-urlayan manigdian na napag-urlayan maninis sa pagtitripon sa pagultanan kan na transport groups, insurance company sa siniba pang stakeholders, partikular na ang pagpalangkaw nin insurance benefits.
Siring man ang pinaghahaditan na kan insurance company sa mapadapit sa pagpapabakal kan CTPL gikan sa mga deotorisado na insurance o deotorisado kan insurance sa commission. Mientras tanto, nagpahayag man yung pagkadisganar o pahayag ka na pagkadisganar ka na MLF sa nagpapararani o pag-ribay nindidrato ka na BARM. Oban na sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil makapikta sa peace agreement sa Rion. Nag-aapilar ang Malacanang sa Moro Islamic Liberation Front o MLF na taonan muna ni napagkataon na si Maguindanao del Norte OIC Governor Abdul Rauf makakuha na mag-serbi bilang bagong interim chief kana Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pahayag ini ni Communications sa Undersecretary Claire Castro kasunod kan ibinabang pahayag kan MLF. Kakampi mo Network News. Naday pabor sa pag-ribay ni liderato ka na BARM. Sa press briefing sa Palasyo ka na Malacanang, sinabi ka na official na prerogative ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na pagnombra din individual na siding niya ang mga katabang sa pagpapaswag sa lugar. Sa oras naman na day maginatultol ang pamamayon ni makakuha sa BARM, pwede sir man na ilingon ang appointment o nombramiento na ini para sa ikakagayon ka na palakaw sa rayon. Kasumpay man na kay ni kumpiyansa man ang Palasyo ka na Malacanang na sentimiento ginikan MLF sa change of leadership sa BARM dahil magiging kausakan pagkakakompromeso ka na peace agreement sa Rion. 10 minutos antes magabotan na oras na alas 6 na pag-aga. Balikan niya ito na detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa lado lokal. Listahan ka na mga botante sa naga sa mga lambang puling precinct pwede nang mailing sa opisina ka na Comelec. Maiko Garcia sa detalyas kan barata. Pwede nang mailing ang updated na listahan ng mga botante sa syudad Canaga sa luwas kang opisina kan Comelec. Yan tanganing maraman na kung sa insinda nga polling precinct na malaog narig mga pagboto. Sa pahayag ni Atty. Michael Julia, election officer kang Comelec Naga sa Roini, sa indang tinapos na kasibutan, ngunyan na sa preparasyon sa 2025 national and local elections, ang syudad Canaga igwana ning lampas 120,000 na registered voters. Mientras tanto, sinabi man ni Atty. Michael na mapo ng round 2 kansa ng Oplan Baklas sa Marso 28 puon kang campaign period sa lokal na level. Simultaneous o sarabay ining gigibuhon susug sa Comelec Regional Memorandum digdi sa Kabikulan. Apera pa kayan ma-activate naman sila kasi ng komitiba sa Oplan Kontrabigay na matutok sa vote buying as in vote selling. Nangangaipo man sila ng kooperasyon alis sa publiko para maging matrayumpo ang sa indang programa. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo Network News. Mabalot sa Maiko Garcia sa dugang na report sa lado lokal, nagdara sa tuya sa oras na 8 minutos na sana. Des magabot ang alas 6 din na pagkaga. Sa iba pa na detalyas ka na sa tuya na mga barata sa lado lokal paman Giraray. Apat na kababaihang pulis sa pinagkatawaran in onra ka na PNP Bicol sa sedantibay sa pagpuho o kaya man paglaban sa krimen. Pinagabisto ka na pulis sa Regional Office 5 ang apat na kababaihan na pulis gikan sa man iba-ibang unit. Tinuliman sa sendang dahil matatawadan na kontribusyon sa pagpuho ka na kriminalidad sa rayon na Bicol. Na ginibuan na pagkataon in honor sa Police Regional Office 5 Grandstand Campo Brigadier General Simeon Ola sa siyudad ni Legazpi kasudmang pagkaga. Marso 17 taon na presente. Kaibanan sa mga pinagkataon in honor sinda Police Staff Sergeant Sarah Jane Gonzales Isidoro nagikan sa Bato Municipal Police Station na katanduan sa Police Provincial Office na nag-triumpo sa pagkakaristar kan ikapat na most wanted person sa riyon na may mga kasong attempted rape,
Absin apat na numero ni na rape by sexual assault. Sarupaman sa pinagkataon nin onrayo si Police Staff Sergeant Rian Mariel Marfil Rabanal kana Esperanza Municipal Police Station na Masbate Police Provincial Office. Matapos na matriumpo na bypass operation na nagresulta sa pagkaka-arestar kana sarong drug suspect asin pagkakakumpiskar kan halos sa 18 gramo ni na shabu na may katidad ni na sobra sa 121 bil de pesos. Mientras tanto si Police Corporal Sharon Dina Dosianya kana Sorsogon City Police Station ana pinagataonan manin na onra matapos niya nga panginutan ang sarong anti-drug operation sa Sorsogon City na nagresulta sa pagkakumpiskar ni na halos sa 60 gramo nin shabu na may katidad na 397 bil de pesos. Bako lang sa operasyon kontra kriminalidad na pinagabistuan mga kababaihang pulis. Pinagtauanan man ni na medalya na ugnayang pampulisya o pinagtauman na medalya ng ugnayang pampulisya kay Police Master Sergeant Jomi Relieve Barante. Kakampi mo Network News. Team leader ka na second na Provincial Mobile Force Company revitalize Police Barangay Canalbay Police Provincial Office. Pinanginutan niya ang proyekto sa pag-installer ni natulong jet-matic pump sa sarong barangay sa Camaligalbay. Tanganin na masimbagan ang kakulangan sa malinig na tubig sa lugar. Pinag-umaw man ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang mga pinagataw na ninonra na pinagpagirumdum ang interong organisasyon. Kana Bicol Kasurog Caps na mantenero na loyal sa sendang pinagsumpaan na trabaho. Balikan niya ito na sa tuya na magpagiriba sa luwas sa lakit sa banuan kan na binalabak na akusado sa pangungulog dakop kan mga otoridad. Balikan niya ito ang dinya ni Mike Gravito. Agahapihap mo niya ni Reha sa karsel kan binalabak Municipal Police Station. Ang sarog 30 anyos na vulganizing shop helper matapos na ini ang dagos na nga arestaron kan mga otoridad kan bawi na kan korte. Ang provision na ipinagtao sa iya sa report gikan sa PNP Minalabak pasado alas 2:50 nin hapon kasudma duman sa sitio Tagudtod Minalabak Camarines Sur kan ramalan kan tracker team kan Minalabak Municipal Police Station ang persona kan sarong alias Jonathan 30 anyos soltero residente kan Zone 6 sitio Tagudtod Barangay San Jose Minalabak Camarines Sur armado ang mga otoridad kan mandamiento de arresto na ipinagpaluwas kang sala kang Regional Trial Court Branch 28 diyan Siyudad Dinaga dinhuli naman sa kaso nga pangkukulong o paglapas kang Section 5 Paragraph A kang Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children matapos na bawiu naman kan korte ang provision na ipinagtao digdig ang nasabit ng persona ang sangunyan naghahapihap na ni na malipot na rehas diyan sa Minalabak Municipal Police Station. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi mo Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo Network News. Oras na ito niyan na 3 minutos antes magabot ang alas 6 na pagkagasaybapan na barata sa lado lokal. Kasod mapet sa City ka na bulan na Marso taon na 2025 nasa Camarines Sur Provincial Prosecutor's Office ang PNP Lupi. Kaibanan ang pinagtutok dong suspitsado sa panggagadan sa 10 anyos na daragita kanal daw nin Sabado Marso 15. Pinag-rekomendar ka na PNP Lupi ang pagsampa sa suspitsado nina kasong rape with homicide o kaya man pandulugos na kaibanan man ang kasong homicide. Magigirumduman na makangiringirat na sinapukan na daragitang 10 anyos. Ninulita pasaan payo kay ni matapos na lamasaw ni na matagas na bagay. Asin na pinagtutubudan na pinaglugusan pa ka na suspitsado duman sa Banuan Kanlupi, Camarines Sur. Pinagkakakarkulong nagkakatidad na 3,648,658 pesos na droga
Ang nasamsam ka na Police Regional Office 5 sa pinagkondukta kaning anti-illegal drugs operation sa Bicol. Poon ka na Marso 10 sa sagod 16 sa ngunya na taon. Sigon sa Police Regional Office 5 nasa 36 na operasyon ang pinaglansar kan sa dang ahensya. Na nagresulta sa baka arestar ka na 38 individual na embelto sa illegal na droga. Nasa 536.302 na gramo ng shabu. Ang nakompiskara mientras na 15.4 gramo ng shabu man na pinalang na daw ng marijuana ang nasamsam kan mga otoridad. Pinagasiguro ka na Police Regional Office 5 na padagos na sinang kampanya kontra illegal na droga sa reyon para man sa matrangkilong komunidad. Una minuto antes magabot na oras na alas 6 na pag-aga sa iba pa na barata sa lado lokal. Naging sentro ni na pagtuyaw. Kakampi mo Network News. Ni Senyora Gaspar sa Unoy, aspirante para konsyal ka na Banuan ng Tigaon Camarines Sur. Ang nagkapirang punong barangay sa sinambit ng Manuan na sa pagkondukta ni na medical asin na dental mission kang gobyerno provincial kan Camarines Sur. Ipinagpapangalad kan mga inian na paggamit ka na barangay covered court. Sa entrevista kay Councilor Aspirant sa Unoy, nagkapira sa mga ini iyuan na pangapunong barangay kan Libod, gubat asin na barangay Panagan. Sigon kay sa Unoy, dawa ano nga pakiulay ninda sa barangay kapitan kan na Panagan na pinagabisto sa nasa pangaran na Kapitan Cory. Anday lamang ini nagpaunra na ipagamit ang covered court kan na barangay apisar na ang manginginabang iuman sanaan na sa iyan mga nasasakupan. Mientras na sa barangay gubat ang Kapitan Digdi ang nagasayo maman na ipagamit ang covered court kan na barangay. Sa rason na daapa na ito turnover kan DPWH na edipisyo sa barangay. Mantangan na puno nga barangay kan na barangay Libod ang enot na nagsayuman na ini na ipagamit ang covered court. Alagad sa bandang huri ini ang nagtugot na ipagamit ang edipisyo sa pakiulay ni dating Konsyal Neil Armstrong Laguno na dai makasayuman kapitan mantang ini an administrator kana daga ni dating alkalde kano Laguno, ama ni dating Konsyal Neil Armstrong Laguno. Nagatutubod ang aspiranting konsyal na si Gaspar sa Unoy na ang gabos na nangyayaring ini ang partikan na pamumulitika kan mga punong barangay na bistadong ayudante sa politika kan mga pentebelya. Mientras tanto nagpasalamat man na si Senyora Gaspar sa Unoy, aspirante para konsyal kan Tigaon kay Gobernador Luigi Villaferte na mabalik na Gobernador Elry Villaferte sa panagos-dagos na pagtabang sa mga namamanuan sa Banuan kan Tigaon, Camarines Sur. 2 minutos sa makalis ang alas 6 na pagkaaga. Mabelta mga tugangan sa tuyan na mga pagbabareta. Sa sabuya po na pagbabalik ang tabayan ng mga bareta na ipapaabot kan sa tuyan mga kakamping radyo. Ang DWEB FM cam source sa Rinconada area, siringman ang 91.9 BBS FM Naga, asin na mga bareta gikan sa KM Kakampi Partido. Mabeltan sa tuyan mga pagbabareta, uya mo na nagkapirang pagirumdom. Kakampi Network News. Network News. A resolution concurring resolution number 5, series of 2024, na human resolution approving the annual investment program of the local government unit of the municipality of Batok, Camarines Sur for the calendar year 2024. Natulos man na inaprobaran kan sa mga paglibas sa konseho sa Banuan na Bato. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I now move for the approval of a resolution concurring resolution number 5, series of 2024, a resolution approving the annual investment program of the local government unit of Bato, Camarines Sur for calendar year 2025.
Motion for the approval of the proposed resolution. Any second to the motion? Just the Honorable Bungkit, Ramos, and also Honorable Noida. Any objection to the motion? The chairman asks to the motion for the approval or yes, for the approval of the resolution concurring resolution number 05, series of 2024. A resolution approving the annual investment program of the local government unit of Camarines Sur for calendar year 2025. There being objection. Parte ka naging proseso sa kinibong sesyon regular kan sanggo ng bayan kan Banwa na Bato kasudma. DWEBFF. Rinconada sa Kampibo Network News. Dagdagan tan detalles kan mga bareta sa lado lokal. Yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Pamayo kan BFPO and Bureau of Fire Protection kan Banwaan Nabaaw, Fire Inspector Jeffrey M. Barasina nangapudan sa publiko kan makaulay kan kampi mo patrol na daiman lugod pagparakarawan an sa indang hotline sa indang opisina. Ini ninhulit akong minsan ginagamit an hotline kan opisina ninda para karawan o naggigibunin mga frank calls na inaapod. Lugod, imbis makatabang an mga nagkakaraw sa hotline ninda, ini nakakadugang pa sa karibarawan lugod kan mga personalis kan Bureau of Fire Protection. Taro sa mga naging pangapudan kan Bureau of Fire Protection kan Banwaan Nabaaw kan suudma kan makaulay kan kakampi mo sa ring punada kan maentrebistaman kan sarong insidente nin pagbungkaras bigla nin kasulo sa Banwaan Nabaaw. Para sa Kakampi mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi mo. DWEBFF. Rinconada sa Kampibo Network News. Mientras tanto katakot ka na sabi ng kasulo na nagungkar sa Banwaan Nabaaw kan na sarungal daw under investigation pa sa good kasudma kan Bao Municipal Fire Station. Sa liderato ng Fire Inspector Jeffrey Barasina ang pinagkaw sa kanagbungkar sa kasulo pasado alas 12 ng maghapon kan aldaw na Sabado sa Barangay del Rosario, Bao, Camarines Sur. Ini ang naging pahayag kasudma mismo ni Fire Inspector Barasina kan nakaulay kan DWEB Kamsur. Sigun kay Barasina, alas 12:55 nin maghapon, Sabado, sa paglugaring o sa ancestral homes kan pamilya Camarero. Sigun kay Barasina, tulos man na nagdalagan sa lugar na pinangyaran kan kasuloan sa ng grupo daran gabos sa fire truck at kan sa ng istasyon. Asim kan mapunduna ang kalayo, nagsagi bumantulos in investigation. Ang sendang arson investigator alagad sa good kasudma day pamaraman ang tinakakausa kanasabi ng kasulo sa Banwaan Nabaaw. Alas 12:55 rin nagmagahon, igo pong nagkungkarat ng kasulo sa barangay Sal del Rosario. Sa lugaring po, kan Bikilan Imperial. And immediately po, nagtuman po ang satuyang team na para po mag-suppress kan kasulo. Gabos po na fire truck po, yaon duman para po mag-extinguish kan kasulo. Iyo po, ang post kan fire incident, po, iyo po ang under investigation po kan satuyang investigador. Parte kan pahay ni Fire Inspector Geoffrey Barasina. Sigun pa kay Barasina, mas dakula sinaging danyos na sinapo sa itaas na parte kan harun kumpara sa ibabang parte kani. Mientras tanto, sigun sa saya, sa pag-interview kan sa ng investigador sa kagsaniri kan harong, igwang anggulo na posibleng faulty electrical wiring. Ang kausa kan kasulo alagad, iniday pa manida totalmente hinhali, ang iba pang posibleng naging kausa, siring man sa kung pera ang kantidad na sinapong danyo sa rason na day pa nila nakakuli ng buwelo ang kagsaniri kan nasabi ng harong. Mientras tanto, sinasabing mayong naging nadanyaran na persona o tao sa nasabing kasulo alagad siguna sa pamilya Camarero ang processional image kan Santa Maria Cleofe na ginagamit sa pagprosesyon tuyong Semana Santa sa kan Parish of St. Bartholomew the Apostle and day nakasalbar sa nasabi ng kasulo asin ini ang saro sang ipinagbumundo kan mga taga-Banwaan na Nabaaw. DWEBFF. Rinconada sa Kampibo Network News. Yang tabi kakampirinaan mga bareta, haliligi sa DWB Kamsur, ini ang sadit sana si Benny Desana. Good morning. Kakampibo Network News. Nga balot sa DWEB Kamsur, halid dyan sa Rinconada area sa pagi ni kakamping Benny Desena. Oras yato kunyan na iguala mo kita ni na 18 minutos sa makalisa na oras na alas 6 ni na pagkaaga. Aramon man yato ang mga baratas. Gingaligdi sa Kiyam Kakampi Partido.
KM Partido, kakampi mo, Network News. Duwang mga naramalan na most wanted na person sa Banuan ni Nagunoy, Camarines Sur, ito turn over na sa BGMP matapos na paluwasanan ni na commitment order gikan sa korte. Nilo Oriana sa detalyes kan Barata. Nakatalaan ng ilipat sa Bureau of Field Management and Penology PGMP sa Banuan ng Tigang Camarines Sur ang duwang nadakop ng mga most wanted person kan PNP sa Banuan ng Lagunoy, Camarines Sur. Ini naging pahayag sa Camping News ni Police Master Sergeant Adrian Lirag, spokesperson kan PNP Lagunoy sa entrevista kan kakamping ng kasugmang pagkaaga. Susog sa pahayag kani, subot siya na ang commitment order kan duwang mga nadakop na akusado kung kaya ang mga ini ang dadarahuna sa sinambit ng jail facility. Magirong duman na kanakaaging aldaw magkasunudan na naramalan siya mga personahe kan PNP Lagunoy ang duwang mga suspitsado na ang saro nagatubang nin kasong parricide matapos na magadang subot siya ni ang sa iyang sadiring ina. 30 anyos na ang nakakaagi asin ini ang kabaliman sa listahan kang provincial most wanted person. Mantang ang saro man ang nagatubang sa kasong statutory rape na nasa number 3 municipal most wanted person man sa sinambit ng Banuan. Ang mga ini ang anas mayo ni pinagtutugot na piyansa o pigrekomendar na piyansa ang husgado sa saindang temporaryong libertad. Mientras tanto ang sinambit ng mga sospitsado parehong taga-barangay Himanag sa North Coastal Cambanuan in Lagunoy, Camarines Sur kung saan ang mga ini pinagdakupkan mga otoridad o yan mga pahayag ni Police Master Sergeant Adrian Lirag. Dua po ini sa tatakop, dumampo pareha sa Himanag. Ito pong saro, kalitan po sa producer mo siwante. Pero po dahil sa nakarang. Halina po kayo yung kaso niyan, sir, ma'am, na po pa, drive ang taon na po siya. Ay, binaba po ang sa iyong warang po pares ng October 26, 1995. Nobel po no. Pares po itong duwa, saro ka po number 3 na sabay po na. Surahin pang taon pa lang po nung Mario Pagong, laborer, and presidente ng Barangay. I-total order na po yung naman sa BGMP. Kasi may commitment. Party kan man naging pahayag ni Police Master Sergeant Adrian Lirag sa entrevista kasugmang pagkaaga. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Niloriana Marinaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. Kakampi mo, Network News. Mientras tanto sa iba pa na Barata sa lado lokal na pamanggiraray, luwat na pinagkapaginomdom ni Comelec Regional Director Attorney Jane Valesa. Ang gabos ng mga aspirante lokal na taranggalunan sa mga posters na nakabugtak sa konsainsain na sanan mga lugar. Tulong aldaw antes na pagpuon ka na karampanyan para sa lokal na posisyon sa Mayo 28 o Marso 28 ngonya na taon. Sosog ki Attorney Valesa sa sayang pag-iikot sa mga lugar digdi sa Bicol Region. Sayang nanotaran ang dagmang na campaign na materials kan mga aspirante sa manuwebang lokal na posisyon. Sigon pa ki Valesa kundi tataranggalon kan mga aspirante para sa lokal na posisyon ang sendang campaign posters. Sa likod ka na kasuguan ka na sa indang ahensya. Sinda sa Comelec ang mataranggal kaini, iimbentaryhon ang mga campaign posters na tinaranggal. Asin i-report na ninda sa KKKK para man sa mga kanigong aksyon legal. O yan partikan mga payag ni Attorney Jane Valesa kana Comelec Bicol. So by March 28 po, which is around 11 days from today, is magsisimula na po ang kampanya. So ngayon po is namomonitor natin na napakadami na po talaga ng mga posters, mga streamers po ng mga kandidato na hindi pa naman kampanyahan. Ang dami na po kasi umiikot po ako ngayon. So ngayon, ang paalala namin sa kanila is 3 days before the start of campaign period, they have to immediately remove all those na wala po sa common poster area. Otherwise po, kami ang magtatanggal noon at lahat po yun i-inventaryo namin at i-report namin for appropriate actions po doon sa KKK. Kakampi mo, Network News. Parte lang kan mga naging kapayagan ni Attorney Jane Valesa, Regional Director kan na Comelec sa entrevista kan na KM Kakampi Partido Kasudma. Mientras tanto, halos sarwal daw na pinagkukondukta ng medical and dental mission sa Banuan Lagunoy, Camarines Sur sa paikan Kapwerte Medical Services. Kana gobyerno provincial kana Camarines Sur sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villaferte. Asin sa pagkikipagtabangan kan mabalik na gobernador kan Camarines Sur Congressman Elry Villaferte.
Congressional aspirant Marco Imperial Gumabaw asin na Vice Alcalde Biyong Panuelos, aspirante para bukal kanikapat na distrito kan na Camarines Sur. Iwinian na ginakapayagan ni puno nga barangay Manoy Bibota Miranya Buna. Aspirante para alkalde ka na Banuan ka Lagunoy Camarines Sur sa lindong ka na Timuan na Kamsur. Sosog ki Manoy Bibota Miranya Buna. Katuyuan ka na pagkondukta ni na sunod-sunod na medical mission sa Banuan ka na Lagunoy. Iyon na matabangan ang mga namamanuan na mayo ni na kakayahan na makapagpakonsulta sa mga pribadong doktor ninuli sa kadipisilan na financial. Nasa paikan na kaperte librean na medical accidental check-up, librean bulong, asin igwapang itinataong mga medisina. O yan na partikan mga payag ni Manoy Bibota Miranya Buna. Kasugma, yaong kita duman sa Del Carmen, sa Kapinamihagan, kunyanal daw, digdi sa San Roque, sa Kaluho, sa Aga, Agkata, sa Kahimagtukon, sunod kayan sa Pizza 19, Binanwahan sa Santa Maria, sunod, Pizza 20, Burabod sa Kahimurangan. Ini-oral daw ining medical, sa Rosimana, natapos na kita sa 10 man na barangay, kung San Isidro Sur, sa Rupungpong, hanggang digdi sa Agusais. Sigdarata ining medical mission, nganing itong mga kabanwa lalo na duman sa mga mayo maning kwartang mabiyahe pa, maduman sa center, matawan taning bulong. Kabali dyan ang vitamins. Kakampi mo Network News. Si Manoy Bibota Miranya Buna, aspirante para alkalde sa lindong kan Timuan Kamsur sa Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur. 25 minutos sa makalisang alas 6 na pagkaga, aramon na niya to ang tinaripon ng mga barata. Mga bareta gikan duman sa 91 na ayaw papalan sa niya si kakamping dad sa Prado. Street level drug pusher arestado sa Baybasta operation sa San Jose, Camarines Sur. Dad Prado sa detalyas kan bareta. Arestado ang sarong street level drug pusher sa sinagibong bypass operation kan Municipal Drug Enforcement Unit kan San Jose Municipal Police Station sa pamamayo ni Pulis Captain Mark Espanya, officer in charge, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, Camarines Sur Police Provincial Office, asin na 2nd Provincial Mobile Force Company, bandang alas 11:24 na bangke kanakalis na Masudisay sa taon na presente sa Barangay Kalawit, San Jose, Camarines Sur. Pigbistoan and resta na suspetsado sa alias na Palos, 29 anyos, soltero construction worker, asin residente kan Barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Sur. Nakonpiskar hali sa suspek ang 5 sachet na may laog ka na pigtutubudan na shabu na may pigkakarkulong kantidad. Ninaabuton sa 31,960 pesos. Nag-aatubang yan ang suspetsado sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dinarasay paturakan pulisya ang suspek asin ang mga nakonpiskar na mga ebidensya para sa magkakanigong disposisyon. Ano sa si PNP, padagos ang ginigibong maiwasan na operasyon kontra droga, asin nagpapasalamat man sa tabangkang komunidad sa padagos na pagkikipagtabangan sa Philippine National Police. Kaya pigiin kami naraan na mamanuan na daing mag-alangan na ipaabot sa pulisya kung iguanay na naaraman dapit sa illegal na droga o ano man na illegal na aktibidad sa indang mga lugar. Dagdag na balita sa Lado Lokal para sa Kakampi mo Network News, Dad sa Prado. Kakampi mo. KR Partido. Kakampi mo Network News. Kakampi mo Network News. 27 minutos sa makalisang alas 6 na pagkaagara mo na niya ito kunyan na tinaripon ng mga bareta sa pagikan na 91.9 na BBS FM Naga. Mga kaiba ng taduman na kakamping Junel Cuba. BBS Basta Bareta Sigurado. Tama tabitol kakamping Tuni o yaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BSFM Naga. And ang mga Stillwire water park sa mula sa aning mapilo Hello, Junel. Otog ng stinger nindo, di ka maintindihan tabi camping niya, Junel. O, sige, balik sa tabi sa sayo mo.
Ang mga steel wire, water parts, monoblock, Christmas light, asin iba pa, iyo anda pigraot kan DTI, ini ang pigligis ni napison para man mapino ginibo kan DTI ang disposal asin destruction o pangraraot kan mga produktong substandard na sa indang nakumpiskar. Ginibo ini kan nakalis na aldaw sa natad kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur ang ibang mga produkto na nakumpiskar na pwedeng pakinabangan ang pinag-donate sa mga farmers organization araw kan mga water parts pero igwaning kondisyon ini para sa naman sa mga small farmers as hindi pwedeng magamit sa mga industrial o yan parte kan mga pahayag ni G. Ablan pamayukan DTI Camarines Sur. Magkakaiba kitang disposal or ining destruction kang mga substandard na produkto at siya na hapon. Alauna, gigibor po yan sa Kapitolyo and ang mga nasabi ng substandard na produkto na confiscate na po yan last year pa. So igwa pong mga steel wires, igwang mga water pipes, igwang monoblock, and then igwang mga Christmas lights. So magkakaigwa kita kayan destruction at sa nahapon alauna dyan po sa Kapitolyo. Liligison din pison. Tangaring, kumbaga marunot talaga. Pero igwa kitang certain percentage man na i-donate kasi may mga allowed man na i-donate. Example, ini pong water pipes. May certain percentage na i-donate sa mga farmer organization. Alagad, ang condition na kaya dapat itong mga small scale lang na mga farmers dahil pwede ining for industrial use. So, ining mga water pipes, pwede din ang gibon sa patubig, sa mga farm ninda or mga patanuman ninda. At the same time, igwaman po kitang kadikit na steel wires na i-donate para magamit din sa mga perimeter fence or pag-ayos-ayos kang sa isang itong mga garo greenhouse man ngayon ninda. So, yan, gigibot ka po yan at sa nahapon, alaon. Parte kan mga pahayag ni G. Ablan kan DTI Camarines Sur sa ibong nalado kadaklan sa mga na-issuean ninda notice of violation na mga negosyante kan DTI sa Camarines Sur iyo itong mga establishmento na mayo ni na pinag-aapod na sales promo project o permit sigun sa DTI sa paagi ni G. Ablan bago maggibo ni na mga promo araw kan raffle promo ang sarong establishmento dapat igwasindan nin sales promo permit na pinagkua o pinag-issue sa kan DTI. Uya pa si G. Ablan. Magkakaiba kitang disposal or ining destruction kang mga substandard na produkto at siya na hapon. Alauna, gigibor po yan sa Kapitolyo and ang mga nasabi ng substandard na produkto na confiscate na po yan last year pa. Parte pa yan kan mga pahayag ni G. Ablan mientras tanto sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal sa iba pang detalyes kan barata bola kontra droga asin terorismo isinagibo dyan sa Banwaan kan Sipokot Camarines Sur sa pagiman kan Sipokot Municipal Police Station katabang an manlaylay ng mga NGO asin banda LGU pega partisiparan ini kana nasambit ng grupo matrayong pong na isagibo yan kana Sipokot Municipal Police Station sa panginginot ni Police Major Jason B. Andres ang Acting Chief of Police ang programang Bola kontra Droga at Terorismo. Iyan nangyari sa may partikan na LRB Complex sa Barangay South Centro Sipokot Camarines Sur. Rasambit ng aktibidad patunay kan pagkakasararo asin pagsuporta kan manlayla ng mga sektor kan komunidad sa kampanya laban sa illegal na droga asin terorismo. Anda panginginot ni Congressman Huri Bata nagpartisipar sa nasambit ng
bola kontra droga asin na terorismo. An manlaylay ng mga grupo nagpailing man kan sa indang dekalidad asin tibay sering man na pagkakasararo sa pagiman kan sports bilang makabuluhan na alternatibo sa maraot na bisyo. Katakod kanda bagay na niya pigya pasalamatan kanda nasambit ng mga opisyal kanda PNP at mga nagpartisipar na grupo kanda manlaylay ng mga sektores sa mga suporta na pinagatatao sa kampanya kan mga autoridad. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Stop, look, and listen and pagirumdum kan PNR kun mabalyo sa release kan train. Buyit padere sa detalye. Liwat na pinagirumdum kan Philippine National Railways ang mga motorista asin pedestrian na maging malikay sa pagbalyo sa mga railroad crossing asin perming sunodon ang safety principle na stop, look, and listen para malikayan ang mga nangyaring aksidente na nangyari sa may Paluyon Crossing sa Labuan Camay Sur kanakaging Sabado kung sa inadiskaril ang inspection train kan PNR kan ilimabudaran kan sarong tanker truck na balik naman sa ayos ang train samantalang ipinagdalagan sa hospital ang driver ng truck na ngunyan nagpapaumay na sa sinambit ng aksidente, napiktaran mo ng biyaheng Legazpi, Naga, pati ang iba pang motorista. Para sa business, Buyit Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Papang Barata, RPMC Bicol, pinanginutan ang meeting kan Technical Working Group para sa Naga Airport Project. Darrell Banya sa detalye. Pinanginutan ni NEDA Regional Director Edna Senca Berses bilang Regional Project Monitoring Committee Chairperson ang ginibong meeting kan Technical Working Group para sa Naga Airport Development Project na nagtalikod na simana sa opisina sa National Economic Development Authority sa siyudad kan Legazpi. Sa sinambitang pag-urulay, formal na pigbilog ang Technical Working Group kung saan pigpili ang Department of Transportation bilang chairperson kaibangan ang malaylain na ahensya di gobyerno, mga lokal di gobyerno, asin man ang agriculture sector. Siguro na yan ang mga isyong nagpipindir sa pagpuon kan proyekto, kabali ang pagkaabala sa right-of-way acquisition, kawaran and relocation site, siring man ang appraisal kan mga propiedades na maapektaran, asin man ang status kan pundo. Pangarig maparikas ang proseso na pagkauruyonan kan Technical Working Group na parikason ang pag-aprobar sa Comprehensive Land Use Plan Kantili, tangarig maaraman ang relocation site para magibo ang tamang kompensasyon. Magkakaigwaman ng regular na meeting ang TWG, tangarig na subaybayan ang progreso asin masiguro ang marikas na implementasyon kan proyekto na mapakusog sa konektibidad asin pag-uswag kan Rion, Bicol. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Lalaki na ako ang gadaan sa quarry site sa siyudad Canaga. Bus o Kaisminda sa detalye. Nasa stage of decomposition na ang sarong lalaki na mayo na nin buhay kan madukayan sa sarong quarry side na igdi sa siyudad ni Naga alas 7:10 nin na pagkabanggi kaso ubanggi kan na mahiling sa quarry site dyan sa zona 4 kan barangay Kararayan, Naga City. Ang biktima biniso sa pangarang si Mark Jason Del Castillo Del Castillo, residente kan zona 4 barangay Kararayan, Naga City. Nasambitan ng persona nasa stage of decomposition na kan madukayan kan mga residente sa lugar. Sigun sa report, si Barangay Kagawad Diego Apin kan Barangay Kararayan Naga City ang personal na nagapasiring sa paturakan na PNP tanganing i-report nadukaya na mayo na ninpuhay asin nasa stage of decomposition nalawas nin lalaki na kunsain sa investigasyon ang substation number 6 tulos man nagpasiring sa lugar kaibanan ang Soko kan ang Soko team na kabaliman ang forensic pathology na iyoan na nagpasiring sa lugar o nagresponde sa ginibong inisyal na investigasyon
may masabot ni nahiling na tama ang biktima ang tulo pinagdara pa ini sa Naga City Hospital o General Hospital alagad sinasabing ini ang posibleng pinag-atakar. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa kakampi ni Network News. Karismen Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Yan tabitol kakamping rini ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa kakampi mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi mo Network News. Mabalos sa 91.9 na BBS FM Naga, mabalos sa kakamping Jonel Cuba. Oras siya tungo niyan na 38 minutos sa makalis ang alas 6 na pagkaaga sa iba pang detalyes ka na sa tuyan na mga bareta. Mga habol na mga barata sa lado nasyonal na posibleng subot na mapreso ni nabambuhay si dating Presidente Rodrigo Duterte sa detention na facility kan International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kasumpay man ka na pagdahog sa kaso kay nga crimes against humanity. Ang 79 anyos na dating presidente ang masilibrar kan ika-80 kay nga kumpleanyo sa Marso 28. Sinabi ni Congressman Paulo Ortega, majority floor leader ka na Kamara de Representantes, na basado sa reglamento ka na International Criminal Court ang sentensya sa lambang sarong kasong murder kontra sa dating leader. Ang pinagkakarkulong 30 taon na pagkakapreso na minimum o kaya man habang buhay na pagkakapreso. Sa aktual trial pa lang subot aabuto na ni sa average na di masagod 6 na taon. Pero digdi ang mga dependents ang kaipuan lang na mag-atender sa gabos na oras o daig kinakaipuan na mag-atender sa gabos na oras. Kasi na tinutugutan lang ini kunigwana ni na pagdangog sa kaso gura numan kaloy abuton ini. Mientras tanto nag-apilar man sa mga miyembros ka na media ang palasyo ka na Malacanang na makipagtabangan para labanan ang nalagduan na fake news na nagwawarak sa social media. Sinabi ni Palas sa Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na nagdadakol ang nagwawarak na fake news sa sindakula na maitatabang ka na mainstream media para mag-fact check ang hinulitigwa sindan mga kredibilidad. Dapat naman subot maraman kan mga namanuan na gabos na nagluluwas ng mga fake news ang dapat nang mapundo. Bako lang sa issue ka na extrajudicial killings o AJK, kundi maging mga fake news na nagpapabor kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Dapat na ipiling man ka na mainstream media sina maging ka na social media kung ano talaga ang kamugtakan kan mga biktima sina mga Kakampi mo Network News. Asinan mga pamilya ka na biktima ka na AJ kininulitan sindaman na mga Pilipino. Kasabay ka ni Padagos man na subot na pinag-aadalan ka na gobyerno kung kinakaipuan ng masampulan ang mga nagpapawarak ng fake news. Mientras na nagkikipag-coordinar naman sila sa National Bureau of Investigation o NBI, asin na iba pa mga otoridad mapadapit sa sinambitan ng issue. 41 minutos sa makalisa na oras na alas 6 na pag-aaga sa Kakampi Network News. Nahadit na palasyo ka na Malacanang ninuli sa nangyayari na mga pangyayari o kaya man mga insidente naman sa siyudad ni Davao. Matapos ang pinapailing na suportakan mga residente duman sa pagiman ka na rally o pabor ki dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi ni Palas sa Press Officer Attorney Claire Castro na naghahadit man si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga pangyayari sa siyudad kan Davao ninulis sa aral daw na protesta kasabay ka na pangapunan na ibalik sa Pilipinas ang dating Presidente. Pangapunan kan na palasyo kan Malacanang naramon muna kan mga taga Davao ang katotohanan
asin na maging kalmado sa mga panahon na ini. Dahil man na dapat magpadara sa mga saltong impormasyon na fake news ang mga namamanuan kan Davao, arog ka na report na sasakya daon subot ang residensya kan dating presidente na pinagpaimutikan man kan na Philippine National Police. Ang pagpapawara ka subot kan fake news ang nakakaribong sa isipan kan mga taga Davao City. Kaya dapat na maging na mapagmasid-an na publiko asin day magpadara sa iwinawarak na mga saltong impormasyon. Bareta sa lado lokal, mayorya sa mga probinsya sa Bicol Region anyaon sa green na category asin orange sa category. Mantang sa nga banuan sa probinsya kan Masbate anyaon sa red category, katagod ka na pabuto na Pirinean sa Marso 12 ngunya na taon o sa Mayo 12 ngunya na taon. Sa entrevista ka sud makiato ni Jane Navales, Regional Director ka na Comelec sa Bicol. Piga lalauman na may ginamatrayong po ang umagin matrangkilo ang perilian ngunya na taon inulis sa presenting kategorya kan mga probinsya digdi sa Bicol. Kakampi mo. Nakonsain ang na probinsya ka na Sorsogon asin na Catanduanes anyaon sa green na category on may ginamatrangkilo pag-abot ka na perilian. Mantang igwamanin mga lugar sa Camarines Sur, Albaya, Camarines Norte asin na Masbate ang yaon sa green asin na orange sa category. Sigon pa kay Atty. Bales sa igwanin na banuan sa Masbate ang yaon sa red category na but sabihon sa lugar sa lugar nito yaon na yaon sa sinambitan kategorya. Igwanin na intense political rivalry, presensya ka na communist terrorist group asin partisan armed groups na. O yan, parte kan mga kapayagan ni Atty. Jane Balesa kan Comelec Bicol. Majority po sa atin ngayon is green category. Madami po sila na wala tayong problema sa pagpapa-election. Specifically po, special mention natin ang Sorsogon. Yung Sorsogon, the whole province is green category. Including din po ang Catanduanes green category. Meron din ho tayo ng nasa yellow category. Some areas po sa Camarines Sur, Cam Norte, and Masbate. Meron din tayong orange category po sa ibang mga probinsya. And nag-iisa pong munisipyo na red category po. Red sa Masbate. category. Intense po ang political rivalry dyan. May presence po dyan ng communist terrorist group or the kaya partisan armed group. Including may history po dyan ng violence. Kakampi mo. Network News. Si Regional Director Atty. Jane Valesa ka na Comelec Bicol. Bareta na kita ko dyan. Sa luwas ka na sa tuya nasyon na mainit ang ginibon na pag-ako ni King Charles kay Canadian na Prime Minister Mark Carney. Ini ang kainot-inoting nga pagbisita ni Carney sa luwas ka na nasyon na puon ka na magtukaw ini bilang Premier Ministro matapos ang napag-didimiter ni Prime Minister Justin Trudeau. Pinaga siguro King Charles ang natabang na tinataon nila sa Canada urog na asinatubang ini sa gikan sa Estados Unidos. Dagdag pa ni King Charles na kanakalis na taon na kuta na nakadalaw na ini sa Canada lagad siya ang na-diagnose na may cancer. Magigirumduman nagkaigwan ng trade war ang US asin Canada na kung saan pinatawan ni US President Donald Trump ni ngalangkaw na taripa ang mga produkto kan na Canada. Bareta sa kinaban ni na karawat nagkwenta si Luka Doncic nin 33 puntos 11 rebounds. Asin 8 assist sa 107-96 na kapangganan kan Lakers kontra sa Phoenix Suns. Nagdugang si Austin Reeves nga 28 puntos asin dinuplikar ni Jackson Hayes ang sa iyang season high na 19 puntos para tapuson ang 4-game losing skid kan Los Angeles. Naigwangon niya ni na kartada na 41-25. Dahil nagkawat si LeBron James ay kapat na sunod na pagkakataon ni Nulis sa left groin strain. Pinamayuan ni Kevin Durant na Phoenix Suns sa iyang 21 puntos sa sina reserving markers ni Devin Booker. Nagalista ang Lakers ng sarong 20-point lead sa first period antes na makarani ang Suns sa 92 gatos sa huring 2 minuto kan na fourth quarter. Mga tugang inabot na po kita ni na oras din na pamamaram sa satuyan na mga pagbabareta sa Kakampi Network News.
Ngonyang pongal daw ni na Martes sa petsa 18 ka na bulan na Marso taon na 2025. Sa pangaran ka na situyan mga Radyo Patrol reporters. Mga kakamping radyo ang DWEB Camsur sa Rinconada area. Asin ang 91.1 o 91.9 BBS FM Naga. Kakampi mo. Siringmanan sa tuyan mga pag-iriba sa KM Kakampi Partido. Sa lado teknikal na kaibanan niya to Gerald Villar asin sa pangalan ni Kakamping Jun Bernas ang nagatod sa Indukan mga barata. Ana sa lupon lingkod Rene Orillosa babaloskan sa indong pagantabay Marinaga. Ladies and gentlemen, here it is. 99.3. 99.3. 99.3. 99.3. This is 99.3. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Mula sa nag-iisang kakampi. Kakampi Network News. Network News.